Magandang araw! Ako nga pala si Jamaica Palmor ng BF1D. Ang aking tatalakayin ay tungkol sa punemang soprasegmental. Bago tayo magsimula, atin munang alamin ang kahulugan ng salitang punemang soprasegmental. Ang punemang soprasegmental daw po ay tumutukoy sa makabuluhang tunog na kung saan nakakatulong sa pagpapahayag ng damdamin, saloobin at kaisipan. Sa pakikipagtalastasan daw po, natutukoy natin ang kahulugan, layunin at intensyon. Sa pamamagitan po ito ng tatlo. Ito ay ang intonasyon, diin, at ang antala. So, isa-isahin po natin ang tatlo. Una ay ang tono o intonasyon. Ito ay tumutukoy sa bahagyang pagtaas o pagbaba ng pagsasalita na maaring magpasigla at magpahayag ng iba't ibang damdamin. Ito po ay ginagamit upang makapagbigay ng iba't ibang kahulugan. So, halimbawa na nga dito ang pag-awit. Sa pag-awit po, nagpapahayag ito ng iba't ibang klase ng damdamin. Dalawa ay ang diin. Ito ay tumutukoy sa lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig ng isang pantig. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may isang tunog, meron itong iisang baybayin. Ang pagbabago ng diin ay pagbabago ng kahulugan nito. Maaring gamitin ang pagkilala ng pantig na may diin. Ang malaking tuldok o tutuldok. Halimbawa na lang ng buhay o buhay. Nakapadepende sa ating diin ang magiging kahulugan nito. Ay, buhay. Basa. Basa. Lamang. Lamang. Baba. Baba. At marami pang iba. Lo ay ang antala. Ito ay bahagyang pagtingin sa pagsasalita upang maging malinaw ang mensaheng ibig ipabatid sa kausap. Ito ay maaaring gumamit ng simbolong kuwit, dalawang guhit, o gitling. Sa madaling salita, ang antala daw po ay ang mga ginagamit nating simbolo na maaaring magpahinto o magpatuloy sa isang usapan. Nawa ay mayroon kayong natutunan. Ako si Jamaica. Hanggang sa muli!